Ito ang kwento ng isang babaeng nagtamo ng 23 na saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang sospek ay isang panatiko niya o yung tinatawag na sobrang pagkahanga sa kanya o kaya yung obsession. Tara at ating pagkwentuhan. Si Celeste Mano ay pinanganak noong November 22, 1996 sa bansang Italy. Meron itong half-brother na si Jaden at batang kapatid na si Alessandro. Noong bata pa sila Celeste, ang kanyang pamilya ay lumipat sa bansang Melbourne, Australia. Nagtapos ito sa RMIT University noong 2015 sa kursong Criminology at Psychology. Pangarap niyang maging psychologist. Pagkatapos niya ng college ay agad siyang naghanap ng trabaho. Natanggap ito bilang call center sa Secro sa Mill Park, Melbourne. Magaling na empleyado si Celeste, kaya agad itong na-promote para maging team leader. Dito niya rin nakilala ang kanyang kasintahan na si Chris Risdel, kilala bilang mabait at masayahin si Celeste. Gustong-gusto niyang sumayaw dahil isa siyang cheerleader noong high school. Mahal na mahal ni Chris si Celeste. Nasabi nito na parang isang kayamanan na dapat pahalagan at ingatan si Celeste. Kaya tuwang-tuwa siya nung sinagot siya ng dalaga. Halos hindi siya makapaniwala na ginusto rin siya ni Celeste. Si Celeste rin ay sobrang close ito sa kanyang pamilya. Ganun din sa kanyang mga kapatid. Lalong-lalo na sa kanyang ina na si Aji. Masasabing perfect ang relasyon ng mag-ina. Isang dalaga na may maganda sanang hinaharap na buhay si Celeste pero hindi na ito natuloy. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Bago ang ilang araw ng kanyang ika-24th na birthday, ay may nangyaring hindi maganda sa kanyang tahanan mismo. Tahanan na sa tingin natin ay ligtas tayo palagi kahit anong mangyari. November 14, 2020, si Celeste at si Chris ay lumabas upang mag-date sa isang bar sa Melbourne. Katatapos lang ng lockdown ng COVID sa panahong ito, kaya ang dalawa ay agad lumabas at nag-date ang mga ito. Dito niya rin sinagot si Chris at agad nitong pinost sa kanyang social media. November 15, 2020, sa araw ng linggo, nag-post si Celeste ulit ng kanilang picture ni Chris na manonood ng sinehan. Pagka-uwi ni Celeste ay nagbihis na siya tumiga. Agad namang tumabi sa kanya ang kanyang ina na si Aji para pag-usapan ang nalalapit na karawan ni Celeste. Bago umalis ang kanyang ina, ay sinabi muna ni Aji na I love you, good night. At nag-reply naman si Celeste ng I love you more, good night. At ito na pala ang huling gabi na makakasama ang anak at makakapagsabi ng I love you, good night. November 16, 2020. Sa oras ng alas 4 Gs ng madaling araw ay nagising si Aji dahil may narinig itong ingay sa labas ng kwarto niya. Agad itong tumakbo sa kwarto ng dalaga dahil ang ingay nagmumula pala sa kwarto ni Celeste. Nung pagkabukas niya ay nagulat ang ina sa kanyang nakita. Ang anak nitong si Celeste ay nakahiga sa kanyang kama na walang buhay at naliligo ito sa kanyang sariling dugo. Nakita niyang basag ang mga salamin at dito dumaan ang sospek sa krimen. Halos hindi makapaniwala ang ina dahil ilang oras lang niya itong nakasama at nakausap tapos biglang ganon ang makikita nito. Agad niyakap ni Aji ang anak at sumigaw siya ng gumising ka anak ko, gumising ka. Tuloy ang pagsigaw at ang pag-iyak ng kawawang ina. Dumating agad ang ambulansya para tignan ang dalaga pero wala na itong buhay. Sumigaw na lang ang kanyang ina na he killed her. Dinala agad ang katawan ng dalaga para sa autopsy. Dito ay nakita nila na 23 beses sinaksak ito. Malamang nanlaban ang dalaga dahil may mga tama ito sa kanyang braso, kamay at mga hita. Ang mga pulis ay nagtaka sa sinabi ng kanyang ina dahil ang sabi niya ay he killed her. Malamang may alam ang ina sa pangyayari at kung sino ito. Dito rin nalaman na ilang beses nang nireport nila Celeste at Aji sa pulis kung sino ito at kung anong ginagawa ng suspect na ito. Sinabi ng mag-ina na obses ang taong ito sa kanya pero hindi naman binigyan aksyon ng mga pulis ito. Ito ay si Luay Sako, isang 35 years old at nagtatrabaho din sa pinapasukan ni Celeste. So sino nga ba itong lalaking ito at bakit pinatay niya ang kanyang hinahangaang babae? Si Luay Sako ay pinanganak noong 1984 sa Iraq. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Noong 1992, ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa bansang Australia. Kilala bilang mahiyain at laging mapag-isa ang binata. Never din itong nagkarelasyon. 2018, dito ay nagsimula siyang magtrabaho sa Serco kung saan din pumasok si Celeste. Naging magka-team ang dalawa. Dito ay laging napapagalitan at ilang beses na rin itong muntikang alisin sa kanyang trabaho dahil sa pagiging tamad nito. Pag tinatawag ito sa opisina ay sumasama naman si Celeste para kausapin ang kanilang boss para bigyan pa ito ng chance.
Dahil sa ginagawang pagtulong ni Celeste sa kanya ay dito na nagsimula na magustuhan at ma-attract siya kay Celeste. May isang beses pa na hinawakan ang kamay ni Celeste at bigla niya itong hinalikan. Nagulat naman ang dalaga sa inasal ng binata. Pagka-uwi ng bahay ay agad naman niya itong kwento sa kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw, madalas nang makatanggap ng message sa Instagram si Celeste. Okay lang sana kung normal lang na message pero ang laman ng message ay nagpapahayag sa sobrang gustong-gusto niya ang dalaga. Sinabi niyang obsessed siya at nakaka-addict daw talaga ang dalaga. Ikaw ba naman na babae makatanggap ka ng message na ganyan? Siyempre kahit sino matatakot. Nag-reply naman si Celeste sa maayos at magalang na paraan. Sinabi niyang salamat dahil nagustuhan mo ako, pero meron na akong nagugustuhan. Nireject niya ang lalaki. Akala ni Celeste ay titigil na ito, pero mas lumala pa ito. Gumawa ng napakaraming fake Instagram account si Luway at minessage niya ito. May mga beses pang hinaharas nito ang dalaga. Dahil sa pinaggagawa ng binata, nag-file sila Aji at Celeste sa mga pulis. Imbis na tulungan ang babaeng takot at nababahala, ang sinabi lang ng mga pulis ay hindi makakasuhan ang binata dahil wala naman itong nalalabag na batas. I-ignore nyo na lang ito. May mga bansa talagang pag tayo nagsumbong sa mga pulis ay hindi talaga nila aaksyonan. Akala ko dito lang sa Pilipinas. Pati rin pala sa ibang bansa. Balik tayo sa kwento. May mga araw pang sinusundan ito sa kanyang trabaho. Kahit sa pag-uwi ay sinusundan ito sa kanyang sasakyan. Pati mga katrabahuan nila ay natatakot na sila sa maaaring gawin ng binata kay Celeste. Pagkalipas ng 6 na buwan, ay nagsumbong ulit sila sa mga pulis. Dito ay umaksyon na ang mga pulis. Nagkaroon sila ng kasunduan na huwag siyang masyadong lumapit kay Celeste at magkaroon ng sapat na distansya. Dito ay bumalik sa dati ang buhay ni Celeste. Naging payapa at walang pag-aalinlangan. August 15, 2020, 3 buwan bago ang pagpatay kay Celeste. Gumawa ng 3 pahinang sulat si Luway at binigay niya kay Celeste. Dito ay lumabag si Luway sa kasunduan at dito ay hinuli agad siya. Inaresto siya sa buwan ng August 2020. Akala ng lahat ay titigil na ito dahil nakulong na, pero lalo pa palang itong nagalit. Hindi niya lubos maisip na dahil lang sa kanyang binigay na sulat at magpapaalam lang ito, ay inaresto at ipinakulong ito. Yun ang hindi niya matanggap kaya nagalit ito ng gusto. Pagkalabas niya ay bumili agad ito ng martilyo at isang matalim na kutsilyo. Hindi na nakatanggap ng anumang message pa si Celeste kay Luway, pero alam nila na andyan lang ang binata. Nagmamasid at pwedeng biglang umatake ito sa kanya. Nag-aantay lang ito ng opportunity para makabawi kay Celeste. At ito na nga, noong November 14 ay nag-post na si Celeste na in a relationship at dito ay nagalit na si Luway. Akala ni Celeste ay talagang tumigil na si Luway sa kanya at wala na talaga. Kaya in-enjoy niya ang paglabas-labas at panay ang kanyang post sa kanyang social media. At ito rin ang dahilan kaya lalong nanggigil ang binata. Lagi niyang nakikita ang mga post ni Celeste para sa kanya. Pagmamay-ari niya si Celeste at walang ibang pwedeng lalaki ang magkarelasyon nito kundi siya lang. November 16, dito na yung pangyayaring umatake siya. Lahat ng detalye ay alam niya. Kung saan ang kwarto ng dalaga at kung saan ang bintanang pwedeng pumasok at lumabas agad. Ang lahat ay naplano niya ng maayos. Umakyat sa gilid ng bahay si Luway at hinampas ng martilyo ang salaming bintana ni Celeste. Ito yung narinig ni Aji ng madaling araw na yon. Nakita rin sa CCTV na andun lang padaan-daan si Luway sa kalsada bago dumating ang ambulansya. Agad naman sanang aarestuhin ng mga pulis si Luway pero nag-confess naman ito sa krimeng ginawa kay Celeste. Sinabi niyang siya ang pumatay kay Celeste at pinakita niya ang kanyang mga sugatang kamay. Pinilit niyang manlaban sa mga pulis dahil ang gusto nito'y barilin siya at mamatay na rin para makasama niya si Celeste. Pero na-corner siya ng mga pulis at ikinulong ito. Tinignan ang cellphone at ang laptop ni Luway at dito nakita ang libu-libong picture ni Celeste na nakasave. Pati ang itsura at ayos ng bahay ay meron ito. Medyo natagalan lang sa pag-usad ng kaso dahil sa pandemic. At isa pa, lagi niyang sinasabi na may sakit ito sa pag-iisip. Pagkalipas ng napakatagal na 3 taon, February 29, 2024, na ngayon ay 39 years old na si Luway, ay hinatulan ng 36 na taon ng pagkakakulong. May parol din ito pagkalipas ng 30 taon. Pagkalabas ng hatol ay agad nagreklamo ang pamilya ni Celeste dahil sa napakaikling taon ng pagkakabilanggo. Sa bagay oo nga naman,
Isang buhay ang inutang niya tapos 36 na taon ang kapalit lamang nito. Talagang hindi naman tama ang hatol sa kanya. Noong nilibing si Celeste ay may mga nagpuntang mahigit 100 na katao. Sa ngayon ay pilit pa rin pinaglalaban ni Aji ang hatol kay Luway. Para sa akin ay magaan talaga yon. Dapat nga ay doon na siya sa kulungan mabulok panghabang buhay. Nakaka-bad trip lang dahil noong sila ang humingi sa mga pulis ng tulong ay halos hindi sila gumalaw. Pero sa suspect ay naawa sila at ganun lang ang binigay na hatol. Nakakatakot talaga kung meron tayong mga stalker o yung mga sobrang obsession sa atin. Dahil pag once na nireject natin sila ay may pwedeng masamang mangyari sa atin. Kayong mga kababayan, nakaranas na rin ba kayo ng mga ganitong tao na na-obsess talaga sa inyo? Pwede nyong isulat dyan sa comment section kung ano ang sagot nyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung gusto nyo po ng ganitong topic ay pasubscribe, share at like na rin po. Salamat at God bless!